na po ba? Napayapa na po ba? Ang daming benepisyo ng pag-idak natin at pagpupuri sa ating Panginoon. Ano po? Kung magkagayon natatanggap na ang lahat ng ito, sabay-sabay natin isigaw na ang Diyos ay... Buhay na buhay ang Diyos. Sa kabila ng mga pinagdaraanan sa buhay, tunay na siya ang pag-asa, siya ang ligaya at saya. Kung wala ang paghahari ng Ama sa bawat isa, tunay na lugmok ka. Di mo kaya, di mo makakaya, dahil mahina ka, marupok ka, lampa ka, duwag ka bilang tao. Subalit dahil sa Kanya, ang lahat ng karupukan mo'y napatatatan niya, ang kahinaan mo'y napalalakas niya, ang paninindi mo'y aalinin niya. Buhay bang Diyos? Amen! Kaya sa inyo lahat, sumainyo ang kapayapaan. Hindi lang po kayo magtutulan na hindi pagbigyan. Dahil nananabik din po ako sa inyo. Maayos po ba yung pananalita? Kalatabang buni. Napakabuti ng Diyos. Diyos ko. Kung wala ka sa Kanya, no? Hindi ka maglilingkod hanggat bungi. Gusto mo maganda ka. Gusto mo. Yun ang tao eh. Gusto maganda. Gusto mayaman. Gusto mapera. Ano. Yan lahat ang gusto ng tao. Gusto maganda, gusto pinakamaganda, gusto mapera, gusto pinakamapera. Lahat ng gusto na pinaka, yun ang gusto ng tao. Ano? Subalit, ayaw ng pinakamabuti at magpakabuti ng maraming tao. Buhay bang Diyos? Kung ang lahat lamang ng tao ay gusto ng magpakabuti, pinakamabuti, walang masamang tao. Buhay nga bang Diyos? Kaya nga, mapapalad ang nagsisikap na maging mabuti at magpakabuti sa kabila ng pandemya. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa awit. Purihin si Yahweh o kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, anumang balangkas, sila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan, panig sa naapi kung siya'y humatol. May pagkain handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya ay inililingap. Sinasanggalang ang mga dayuhang. Sa lupa nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos mo. Yun ay mananatili. Purihin si Yahweh. Purihin ka, o dakilang Ama, na wagas at tapat pag-ibig sa lahat. Pinatitibay mo at pinatatatag ang iyong mga anak sa kanilang buhay na may kahinaan at may kalampahan. Tuwirang ikaw nga ang pag-asa, Ama. Ikaw ang kagalingan, ikaw ang kalakasan ng buhay at kaluluwa. Katawan man ito'y iyong sinaalang-alang at ang kaluluwa ay pinahahalagahan. Kaya naman ang lahat ng iyong ibig, tao'y kumilala. Ikaw ang manguna, maghari sa kanila.
Buhay ba ang Ama? Amen. Mula kay Toby. Samantalay, patuloy na nag-aabang si Ana sa lansangan, pagdaraan ni Tobias. Sa lansangang pagdaraanan ni Tobias, nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahin mo agad sa kanyang mga mata ang abdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mga mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay anak, ngayong muli kitang nakita, at naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang abdo ng isda, ibinangon niya ito at hinipan ng mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na abdo. Pagkatapos inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin, nakikita na kita anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos, purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias. Pumasok si Tobias sa loob ng bahay. Galak na galak siya, tumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Isinaysay nito sa ama ang kanilang lakad. Nagtagumpay kami, tay. Ang ulat ni Tobias, nakuha ko po ang salapi at napangasawa ko upat si Sarah, ang anak ng kamag-anak ninyong si Raquel. Kasunod po namin siya at marahil ay nasa Ninive na. Sa buhay ng tao, maraming binabata, maraming tiisin, maraming pagsubok. Habang nabubuhay, kaakibat ito. Kasama ng buhay mong pakikibaka. Ngunit anuman ang tiisin mo at binabata, laging may nakalaan at handa ang Ama para ikaw ay paglaanan niya ng paglaya at takda niya. Kaya naman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu na tinaglay ni Rafael, na nagkatawang tao bilang katauhang nagpakilala kay Tobit na sasamahan niya ang kanyang anak na si Tobias, nagpanagpo ang kapwa. May paninindim, may lumbay, may pasakit sa buhay. Pinagpanagpo ng Ama at pinatotohanan niya, wala palang imposible lahat sa Kanya. May imposible ba sa Diyos? Laging tatandaan, matagal man na paghihirap, matagal mang sakit, matagal mang paulit-ulit na karamdaman sa isang iglap na loobin at gustuhin ng Ama, may magagawa siyang paraan. Sa pagkakasakit ng mata ni Toby, sa 4 na taon niyang pagtitiis, sa isang iglap na niloob ng Ama, naibigay ang kaparaanan, naibigay ang kagalingan, nakalaya sa pagtitiis at pagbabata. Sa isang iglap din na niloob ng Ama,
natapos ang lumbay, pighati at pagluha ni Sarah sa pag-alipin ng demonyo sa lahat ng kanyang napapangasawa. 7 ang kanyang naging asawa na hindi nakasiping sa kanya pagkatapos ng kasal, namamatay sila. Ngunit tinakda ng ama ang nakaukol sa kanya nang magpanagpo sila ni Tobias, na anak ni Tobi, nabuo ang pangarap ni Sarah. Ganyan ang buhay. Mangangapa-ngapa ka. Dahil tao ka, lalaban ka. Lumalaban ka. Naroon ang pagkatao mong nanghihina ka kung magkaminsan sa dinadala mong mga problema. Kung magkaminsan sa mga pinagdaraanan mong mga pagsubok. Ngunit lagi mong tatandaan, kung ikaw lamang sadyang di mo kaya, ngunit dahil may Diyos Ama, walang di makakaya. Kung ikaw lamang, wala ka ng pag-asa. Kapag nalumbay ka, halos lugmo ka na. Ngunit kapag nagpagulita ang Ama, dinama mo siya at naramdaman mo, yaon ang bubuhayin niya sa iyo, pag-asa na may galak ka pa. Kaya naman, ang sarap maglingkod sa Kanya. Ang sarap kumilala sa Kanya. Ang sarap kilalanin siya. Ang sarap tanggapin siya. Sapagkat bilang taong marupok, wala ka ng pagkukunan ng katatagan, maliban siya lamang na nagbibigay katatagan sa buhay mo. Sapagkat bilang taong mahina, wala ka ng asahang pagkukunan ng lakas para mapalakas ang iyong kahinaan. Sapagkat bilang taong may karamdaman, wala ka ng pagkukunan ng kagalingan at pagmumula ng kagalingan. Kahit ano pang ibigay sa iyo, kung di niyang loloobin, wala kang tatamong kagalingan. Ngunit nang dahil siya'y kikilos at magpapakilos sa kanyang kapangyarihan, ang lahat ay may paraan. At yan ang Ama na pinaglilingkuran. Yan ang Diyos na buhay, na nakaakibat sa buhay ng tao. Yan ang tinatawagan na di nakikita. Subalit umaasa at kinikilala. Tulad ni Tobit, na halos hiniling ng mamatay na siya. Mas mainam pa yung mabawian na siya ng buhay kaysa siya'y nasa kadiliman ng pananaw at walang ligaya. Nagdurusa, naghihirap ang kanyang pamilya. Ngunit nang dahil hindi patakda, hiniling man niyang mamatay na siya at bawian ang buhay. Hindi man siya tinugon ng Amang, oo, papatay na kita. Hindi rin siya tinugong, oo, pagagalingin na kita. Ibinigay ang kaparaanan. Wala man siyang pagtugon. Hindi man siya nakita. Bumawi naman si Tobit ng kanyang pagtitiwala, ng kanyang paglilingkod, ng kanyang mga ginawa, nang ibigay ng Ama ang pagpapala, ang biyaya, ang paglaya, siya'y natuwa. Buhay ang Diyos! Amen! Ganyan nga pala ang buhay. May mga binabata. Kuminsan makapagtitiis ka, ano pa ba ang kulang sa ginagawa mo? Saan ka pa ba nagkakamali? Kung pinagsisikapan mong gawin na ang tama sa buhay mo, pinagsusumakitan mong makapagpatotoo kang buhay ang Diyos. Pinagsisikapan mong gawin mo ang natutunan mo. Pinagsusumakitan mong magbago buhay. Sa kabila ng pagsusumakit mo, kung minsan tinatangay ka ng kapwa mo, inaagaw ka ng kapwa mo, ngunit huwag kang paagaw. Dahil may Diyos na sa iyo ay dapat asahan. Tulad ng wika, huwag kang umasa at makinig sa kapwa mo. Kung makapagpapahina ng loob mo at makapagpapaalis ng tuwa mo, ang pakinggan mo at asahan mo ang Diyos, Ama mo. Buhay ba, Ama? Amen. Kaya't mapapalad kayong nagsisilbing lakas ng kapwa nyo, tanglaw, at pagpapagalak. Ginagamit kayo ng Ama para sa kapwa nyo tao, at kayo rin naman, kung paano ang ginagawa nyo'y mabuti, makaasa kayo sa mabubuti niyang ganti. Pagharian kayo
Tulad ni Tobit, nang kumilos ang ama, hindi na sayang ang kabutihan niya na ibigay sa kanya ang magandang pagpapala niya. Pinagpala ang anak niya na bago na nauli ang sigla ng kanyang buhay, kay luwat binata, kay tagal binata, ngunit naibigay ng ama ang paglaya. Ano ba ang binabata mo ngayon? May binabata ka ba? Manalig at magtiwala. May takda rin ang paglaya at ang kinin mo na ngayong araw na ito, makalalaya ka rin naman. Buhay pa nga, ma? Amen. Mula kay Marco. Samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. At nakinig ng mabuti sa kanya ang maraming tao. O nga naman, kung paano si David ay nagwika ng sa aking Panginoon na Panginoon. Sinabi niya sa kanyang Panginoon na aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? Sadyang napakahirap unawain ang bagay-bagay na pang-espiritual, pangkabanalan, at kaganapang espiritual. Madali pang ang bagay na ito ay sabihin mo, kunin mo nga yun. Dahil pakikinabangan mo, kahit alam mo hindi mo kayang kunin pipilitin mong kunin, di ba ga? Ngunit sa larangan ng kabanalan, kahit kung magkamisan kay daling unawain at kay daling gawin, mahirap tanggapin at tupdin ng tao dahil ayaw nito. Kaya naman sa pamamagitan ng Espiritu Santo, napatutuhanan ang Diyos ay noon pa. Ang Panginoong tinawag ni David ay Panginoon na noon pa. At Panginoon pa rin ngayon na anak ang Mesiyas na isinilang sa sanlibutan. Hindi siya nagmamaliw, wala siyang pagbabago. Noon ay Diyos na nga, magpahanggang ngayon ay Diyos pa rin. At magpakailanman ay siya pa rin ang Diyos. Ang Diyos na nagsasabing, aming anak, magtatagumpay ka. Magtiwala ka, anak, may gagawin ako sa iyong marapat. Kumilos ka, anak, maniwala ka sa gawa ko, at may pakikita akong iwaga sa buhay mo. Ang Diyos na noon pa ay gumagawa at lumilikha ng kahiwa-hiwaga, na magpahanggang ngayon ay gagawa pa rin ng lilikhain niyang hiwaga. Ngunit hindi maunawaan ng taong malayo ang diwa. Hindi maunawaan ng taong ang iniisip ay pangsanlibutan at katauhang gawa. Subalit ang Espiritu ng katotohanan ay patuloy mag-uulat ng pawang katotohanan at magpapaunawa sa mga ibig makaunawa upang kanilang diway mabuksan ito pawa. Kaya mag-alala kayo't matuwa sa pagsusumakit at pagsusumikap ninyo na kayo ay makapag-alay at ang amay malugod sa inyo. Magalak na kayo't matuwa na sa kabila ng kaganapan di kayo nabuwag, di kayo natibag, di kayo nawasa, kundi naririyan pa rin ang inyong paniniwala at pagtitiwala na sa gawain ito'y kayo ay magkakaroong liwanag sa buhay.
pag-asa sa buhay, pagtitibay ng buhay, kagalingan ng kaluluwa at katawan, na di tao ang inyong sinusundan, na di tao ang inyong pinakikinggan, na di tao ang inyong sinasamba, kundi ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni David, ang Diyos na nagbaba sa Mesiyas, ang Diyos ngayon at magpakailanman, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na butihin magpakailanman, ang Diyos na lumilikha ng kabutihan, ang Diyos na lilikha ng ikabubuti ninuman, ang Diyos na di nagpapahamak kundi nagliligtas, ang Diyos na magpakailanman, walang ibig kundi ang mabuti buhay ninuman. Kaya't kapag sinunod mo siya, ang masama mong nakaraan napapabuti niya. Ang iyong kamalian na itatama niya. Ang iyong kalikuan ay naididiretso niya. Ang iyong pagkakasalay na patatawad niya. Kaya't ang bagong buhay sa espiritu ng katotohanan, bagong pag-asa at tunay na ligaya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karamendeya hanang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Amen. Masaya ba kayo? Amen. Maligaya ba kayo? Amen. Sadyang kapag naglilingkod ka, masasabi mo nga, bakit ganun? Bakit ganyan? Na kung mananaig ang pagkatao mo, sa marami mong katanungan, bakit ganun? Bakit ganyan? Makita mo yung kapwa mo na nagpapasarap sa buhay, parang ang saya-saya nila na ikaw naman ay patuloy na naglilingkod, patuloy kang nagsisikap na maglingkod, patuloy na napakaraming pinagdara ang mga pagsubok. Ngunit kapag pinagtibay mo ang iyong loob sa paniniwala at pagtitiwala, naroon na nga yung tunay na pag-asang binibigay ng Ama. Hindi lingid sa inyo ang pagsubok na pinagdaanan ng anak na Ben, na bago lumisan ng kanyang kabiyak na puso na makabalik muli, na sumakay ng barko, kayo yung saksi. Nasabi nga sa kanya, lumaban ka, huwag kang mahiya. Bilang lingkod, sadyang ito'y daranasin mo, ngunit pakikita rin ng Ama kung paano siya kumilot sa buhay mo. Yan ang mga lingkod, may mga pinakikibakahan. Tataligdan mong lahat para sa iyong paglilingkod. Ngunit kung magkamisan, hindi pa yauna-unawaan ang mga pinaglilingkuran mo. Gagawin ka nilang Diyos na makapangyarihan na walang pagod, walang hirap. Nang di nila alam, sa kabila ng iyong ginagawang paglilingkod, sa pagmimiting maglingkod, ang di nila alam ng mga kapwa mo, kung sila'y dumudulog sa iyo, kung sila'y lumalapit sa iyo, may pinakikibakahan ka rin na wala kang inaasahan at pinagtitiwalaan, kundi ang Diyos na sa iyo'y pinaglilingkuran. At doon napapatotohanan ng Ama sa paglilingkod mo sa Kanya, na inibang damdamin mo't kaisipan. Siya ang tinatawagan mo at inaasahan. Doon nakakamtan mo yaong sa kabila ng mga dinadanas mo, pinapayapa ang isip mo, pinapanatag ang loob mo, nakakatulog ka ng mahimbing, napapanatag ang loob mo, pinapanatag ang loob mo, nawawala ang bagabag mo, nilalabanan mo at nalalabanan mo ang anumang pinagdaraanan mo dahil sa Diyos na nagpapalakas ng loob mo. Dahil sa Diyos na nagpapatapang ng isip mo. Dahil hindi mo kaya, ngunit may Diyos ng kakayanan mo ay bibigay niya sa hindi mo kaya. Kaya mapapalad kayo na patuloy na umaasa
sa kakayanan ng Ama na may bibigay sa inyo, hindi sa kakayanan ninyo at kakayanan ng kapwa nyo na sinasandigan ninyo na may buhay at kamatayan, yamang ang Ama ang dapat nyong asahan, sandigan sa buhay at tunay pagtiwalaan. Kaya't mapapalad kayo na nagmamahal sa kapwa nyo, nagpapahalaga sa kapwa nyo. Ngunit ang tunay nyong pag-asa at tunay na kakayahan na pinagtitiwalaan at pinaniniwalaan siyang Diyos na walang hanggan, magpakailanman. Ang kapangyarihan, ang kalakasan, ang liwanag, ang may bibigay niya sa iyo buhay. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyo lahat, tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung minsan may binabahagi sa iyo ang Espiritu, ipamamahagi mo naman at ibabahagi mo sa kapwa mo. Ngunit kung minsan pinagtatawanan ka pa sa sasabihin mo at di paniniwalaan dahil sa kagustuhan ng tao, ibig gawin ng tao sa mundo. Kaya naman ang lahat ng mga propetang inatasan niya upang sambitin ang paalala at pagbabala sa mga anak niya, pinagtawanan pa. Tulad ni Noe, na habang sinasabi ng ama na magbalangkas ka't gumawa ka ng daong, at sinabi naman niya sa mga tao, loko-loko eka. Ano eka ang ginagawa niya? Paano eka magbabahay? Kaganda ng panahon ano? Mayroon bang imposible sa Panginoon? Na kapag ginusto niyang lahat ay kalatanan ng tubig, ang daigdig ay kaya niyang gawin. Kaya't nang sumasakay na sila sa daong, nagtatawanan pa sila. At nang tumaas ang tubig na sila'y nangalumod at nangamatay at wala nang makita kundi tubig, meron pa bang magsasabing sakay mo ko? Ganyan ang tao. Minsan nagpapaalala ang ama sa tao na kapwa-tao na nagpapasalita, nagbibigay pagwika, paalala at pagunita, babala, sinasabi pa nila baliw, sinungaling. Kaya nang atasan itong si Moises, ayaw ding maniwala ng mga Israelita na dadalhin sila sa lupang pangako. Kaya't nang ginugutom na sila, mabuti pa kang hindi na kami umalis doon sa Ehipto. Doon kahit kami napapagod, kumakain naman kami ng karne. Kaya naman itong ama, nagpababa ng mga pugo. At yun ang kahimahimala. Nasaan ang pugo? Paano mabababa agad ang pugo? Yan ang kahiwagaan ng ama kung gumanap sa lupa. Ngunit hindi nga ito katiwa-tiwala sa mga taong walang paniniwala. Kaya katulad niya yun. Pinakikita na ng ama dapat magsisit magbago ang tao. Ayaw pa rin makinig. Ayaw pa rin makinig. Sapagkat hindi pa nila nararamdaman yan. Silang may mga salapi, silang mga mayayaman, silang magaganda kalagayan. Bakit nga naman makikinig sa mga mangmang, sa mga walang pinag-aralan, sa mga mahihirap lang na nilalang,
Ngunit kay papalad ng mga naniniwala sa Diyos na dakila kahit sa anumang balita na alam mong makapagtatama. Kaya naman, ang mga nagsasabing dapat magsisi na. Kapag nagsisi sila, masaya sila. Kapag nagbalik loob sila, maligaya sila. At nang hindi mahuli sa buhay nilang pagsisisi at pagbabago, nang dumatal sa kanila, ang bago sila nagkasakit na kapag bagong buhay, ang lakas ng loob nila. Ngunit, yung mga sinapitan na nagkasakit, hindi nakakilala sa Ama, di nila kaya. Lugmok, lugmok, at mapapalad kayo na pinatatapang ng Ama dahil siyang kalakasan at katatagan. At yan ang palatandaan at patotoo. Siyang buhay at kalakasan. Siyang buhay at kaligtasan. Kaya mag-alak kayo sa patuloy na pag-aalay ng Ama sa buhay ng tao. Hindi naniwala kay Moises. Kaya naman, anong ginawa? Gumawa ng guya. Pinagawa ng guya. Lahat ng ginto nila. Yun ang sinamba na pinagsama-sama, dinurog at binuong guya. Na ngayon, anong sinasabi ng tao? Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba ikay rebulto na yan? Wika nga ni David, ang kanyang Panginoon. At tinanong nga ng mga tao, Panginoon, nung Panginoon ni si David, hindi ba ang Panginoon ni David at ang Panginoon mo ngayon ay iisa lamang? At ang rebulto ay di mo sinasambayan. Ano sinasamba mo? Ang Espiritu ng katotohanan. Sa pagiging katawang tao na nagkatawang tao bilang Mesiyas na anak ng Ama sa mundo. Kaya kung alam mo na ang pagsasalarawan ng tunay na kapatirang divine mercy, kung alam mo na ang pagsasalarawan ng kung sinong tunay mong sinusundan, ang Mesiyas na nagpapabago ng isip at damdamin, ang Mesiyas na tagapagligtas mo, na nagbibigay ng maliwanag na isip mo at pangunawa mo, ang Mesiyas na itinalaga upang ang tao'y magbago, na nagpakita ng kabutihan at pagbabago isip at damdamin, na nagpakita ng himala, na nagpakita ng hiwaga. Mananalig ka ngayon. Magtitiwala ka ng Diyos mo ay buhay at makapangyarihan sa pamamagitan ng Kristo, ng Jesus, na alam mo sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya mananalangin ka, hindi sa rebulto ka. Naniniwala na nakahawak ang kamay mo at siyang pinag-iiyak-iyakan mo, kundi kanino? Sa Espiritu ng rebulto ni Kristo. Na kahit wala siyang nakikita mo, alam mo, tinitingala mo ang kapangyarihan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak upang kilalanin mo at sambahin sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya, magtitiwala ka, buhay ang iyong Panginoon. Maniniwala ka, buhay ang iyong Diyos. Kaya, sa iyong paniniwala at pagtitiwala, nababagong iyong diwa, bumubuti ang iyong pag-iisip, nababago ang iyong loob, gumaganda ang iyong pakiramdam, nabubuhay ang pag-asa, nabubuhay ang pag-ibig, hindi ang galit mo't puot, ang takot mo't hinanakit, maging ang inggit at selos sa iyong kapatid, kundi ang pag-ibig at pag-asa sa Diyos mong hindi nakikita, upang patuloy kang mag-alay ng Purihin ka, Ama. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. o
Tunay na siya ang kagalingan ng bawat isa, ang makapangyarihang nagpapagaling ng kaluluwa at katawan, ang makapangyarihang nagahango ng hirap at dusa, ang makapangyarihang nagtatalag at nagtatakda ng paglaya, ang makapangyarihang Ama noon, ngayon at kailanman, sa pamamagitan ng Anak at ng patnubay ng Espiritu Santo. Kaya't patuloy kayong mag-alay ng Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Ikaw ang liwanag ng buhay, liwanag ng isipan. Ikaw ang tunay na paghango at kaligtasan. Ikaw nga, o Ama, ang tunay na makapangyarihan. Kaya naman, lingapin mo ang iyong mga anak at kupkupin. Yung mga nasisipayo yung aliwin. Yung mga may karamdaman na yung pagalingin. Yung mga nawawala ng pag-asa ay buhayin ng pag-asa. Ang mga galit at puot ay maparam na. At ang pag-ibig ay buhayin na, Ama. Sa gayon ang bawat kikilala at makakakilala sa iyo, patuloy ka nilang pararangalan, papupurihan at sasambahin sa katotohanan sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sa pangalan ng anak na sinugot binaba mo bilang Yesu Kristo. At patuloy silang magpupunyaging kay kilalanin pa at mararamdaman nilang buhay na buhay ka. Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, patnubayan kayo. Alam kong magagawa. Alam kong hindi kayo alam kong
Daming alay ah. Wala yatang labis na alay, labis kulang ano. Labis-labis umaapaw, kulang pa rin. Yan pa. Kulang at kulang pa rin. Buhay bang Diyos? Amen! At dahil buhay ang Diyos, at dakilang walang kapantay, paghahari sa ating buhay, patuloy natin pangunahin at pagharitin. Huwag tayo makanin. Sa inyong lahat, mga minamahal, naway patuloy natin panaligan na matapos na natin sa pagkakas at tayo makapamuhay na rin ng normal at makapaglingkod tayo ng normal. Makapaglingkod tayo ng maayos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, walang hindi bahala laya. Walang hindi tayo mapagkukulang. Walang hindi tayo mapagtagumpayan. Pagpalain tayong lahat. Tayo na!